Hello guys. Alam mo ba, sabi ni Monsong, sabi niyang ganun, tignan mo yung yung pera man, pera daw sa rent ng bahay sa linggo. Sabi ko sa isip-isip ko lang, ano naman gagawin ko dyan? Ay mula umpisa naman, wala ka naman binibigay sa kahit 5 duling. Ayun, humarap ako sa computer. Tapos tinalikuran ko na, sabi ko, tignan ko kung magpapadala. Tapos sabi kong ganun, sabi kong ganun, padalan mo ko ng pera? Sabi niya, hindi na kasi sabi niya ganun. Wala na akong ipapadala. Sa isip-isip ko lang, wala ka naman talagang pinadala sa akin. Sa totoo lang, wala kang pinapadala sa aking pera. Kaya huwag ka na mag-inarte kasi yung camera sa country nyo, ay nuknuka ng sinungaling. Iba ang nangyayari dito. Ganito ang upuan namin, doon siya sa kabila. Pinapakita nilang nagkakantutan kami. Diba, napakabastos ng tao dito guys. Sa totoo lang ay, ang tagal-tagal ko nang hiwalayan dapat yan. Ang tagal-tagal ko nang walang sex. Yes. Pero grabe, napakabastos ng tao dito. Kinulong nila ako na parang, anong tawag doon? Alam mo yung bandidos na grupo na hindi ka pinapakawalan hanggat hindi ka lupaypay. Pero hindi lupaypay ang simple. Tigukin ka. Yes, ayun yung nila. Kaya pag ako nagsakay ng eroplano, naku, magre-relax ako. Magwo-walk na professional YouTuber. Yes. Don't attack me, sir. Sa country nyo, ganyan kayo. But you're not allowed to make me irritating or bullying me. Pagdating ng airport, i-report ko kayo sa police. Yes. These people from this plane, from Denmark, they bullied me in how many years. Even in airport, they following and make me irritating. But they said, they are good to playing games online. They show nice in front of so many people. But behind their back, my life is miserable. Miserable, yes. Miserable pa de. Bel. Yeah, ayun guys. Ganun nga sila guys, makipaglaro. Sa totoo lang, pinag-aralan kong mabuti kung anong klaseng tao sila. Pero alam mo, they are the type of person that ang hirap-hirap nilang pakisamahan. Kahit anong pakisama mo, basura ka pa rin sa paningin nila. Kapag gusto ka nilang paglalaruan ka nila. Sasabihin nila na ganito, ay nako kasi yung babae na yan, she's not sweet. Yes, we try tomorrow again. And you know what? After tomorrow, honestly, 24 hours nila akong binabantayan. At hindi ko, alam mo kung ano yung gusto kong asikas, noon. Alam mo kung bakit ako nagsisearch noon sa porno? Gusto ko mayroon akong makats na isang video na patunayan na nag-a-upload sila ng kabastusan. Kasi nakita ko sa mga Pilipino na boses ko, yan, 6 video kinakalat. Pero guys, ang tagal-tagal ko na hindi kami Alam mo nung natuklasan ko na binubusuhan ako, doon na ako na-discourage talagang makisama sa partner ko. Sinabi ko na, oh my God, this is disgusting. Disgusting world. Yeah. I try my best to be, patient, that hoping that they will remove the camera. No, guys. From O's until now, my life is a cyber sex. Luan sa internet. Promise gusto ko silang durugin. Lucky lang ako guys. Binigyan ako ni Lord ng chance na makita ko sila. Makita ko kung anong kilos nila. Grabe. Pipikit ako sa gabi, makikita ko nagluluan sila, nagkakantutan. Iba-ibang kulay ng sarakangan, ng sakang ang nakikita ko. Sabi kong ganun, ginawa kong katawa-tawa. Bakit? Gumanti din ako. Parang, alam mo yun, God give me a chance para gumanti, para mambuisit. Pero doon ko nakita na ibang klase ang ugali ng mga tao dito. Makan mo, imagine ang tagal-tagal na. Tagal-tagal nang gusto ko maghiwalay. Siguro 8 years ako sa Denmark, 2 years si Abby. Nag-impake na ako guys. Pero alam mo kung ano yung nakakainit ng ulo? This still, planning to go to Philippines. Following, says, they follow us.
nag-decide akong bumalik sa Denmark ulit dahil yung anak ko ay Danish citizen, half Filipina, but if you go for vacation at hindi mo binalik sa Denmark ang anak mo, kidnappers ang pwedeng ikaso sa'yo. Kidnappers, sarili mong anak, kidnappers. Tapos sabi kong ganun, kailangan ko maging patient. I need to give more time na yung anak ko ay she can stand up in her own feet. Alam mo, last year, masakit sa dibdib guys na hilahin nilang anak ko away from me. First time na nawalay si Abby sa aking piling. Ang sakit. Parang masasabi mo na durog. Durog na durog ang puso ng anak ko. Durog na durog ang puso ko. Pero dahil wala kang choice, kailangan mong pabayaan. Nagkulong ako sa kwarto. Sabi ko, yung anak ko, umalis yan. Sabi kong ganun. Hindi nyo pwedeng ipababoy yan. Pag yan na rape, sabi kong ganun, child abuse ang pwedeng ikaso sa inyo. Pero sabi ko, wala kang magagawa. Dahil ang katwiran nila, sila ang magdidesisyon dahil country nila to. Pero wala kayong karapatan. Nakitilin ang buhay ng tao dito kapag nag-divorce. Alam mo yung sakit sa dibdib? Yung law pala nila kapag nag-divorce ka, gagawin kang baliw. Umpisa na kapag kukunin nila ang anak mo, wala kang magagawa. Ginagawa ka nilang baliw, guys. Gagawin kang puta sa internet. Tapos, you're not allowed to have a partner. Wala kang ano. Parang tumandang nanay na lang ako sa countering ito ng nasabi ko na hindi ko na-enjoy na magkaroon ng asawang matino. Dahil kung matino ang naging asawa ko, for sure happy ang buhay ko. Nagkaroon siguro ako ng 6 na anak, gaya ng pangarap ko. Dahil ang pangarap ko ay magkaroon ng maraming anak. But lucky ako, Mama Mary allowed me to borrow her body. Yeah. Nagkaroon ako ng miracle babies. Hindi makikita nyo sa internet. Iba hindi mo makikita, pero ang iba yeah. Gusto ko private. Pero nakikita ko yung iba. Nakikita nyo ba? 2023, naglipa sa YouTube yung magagandang mga babae. Hindi ko nahagang mga anak ko, pero ramdam ko. Ramdam ko na yung nag-kiss sa akin. Ma, see you. Nagkaroon ako ng maraming na hindi ko inaasahan dahil hoping na makakalabas ako ng maayos. Pero alam ko last year, naging okay naman. Pero yung mga, alam mo yung embarrass na ginawa nila sa akin. Lahat ng kahihiyan na ginawa nila sa akin at pananakot. Nagkaroon ako ng nervous breakdown. Yeah. Strong lang siguro ako kapag naaalala ko yung anak ko na makin mo doon sa pangalawang bahay na yon. Kung hindi ako umalis doon, inisip ko na guys na magbigti. Kitinin ang buhay ko. Pero sa tuwing naririnig ko ang anak ko, Mama, doon ko naiisip na, oh my God, no. Mayroon akong anak. Mayroon akong anak na kailangan niya ng nanay. Pero, alam mo kung saan ako humuhugot ng ng lakas ng loob sa anak ko. Ganun din yung anak ko. Tapos, alam mo yung anak ko, sa totoo lang, napaka-sweet na bata yan. Malapit yan sa akin. Kahit na may trabaho ako, uuwi ako, gagawa ako ng pagkain, iiwanan ko ng pagkain. O kaya kapag nasa labas ako, bago ako umuwi, bibili ako ng pagkain sa grocery, tatawagan ko yan. O kaya siya ang tumatawag, Mama, sabi niya ganun, I want to buy this. Can you buy this for me? Ganyan si Abby, ganyan kami ni Abby. Pero alam mo guys, ngayon, binalikan ko siya. Nag 1 year na naman ako sa Denmark. Pero grabe ang 1 year.
punong-puno ng stress. Punong-puno ng stress, punong-puno ng takot, nagpapanik kung paano ka mabuhay, kung paano mo pagkasyahin yung pera mo, yung ganun. Walang trabaho. Pero sabi ko, hindi ko hininto yung pag-YouTube ko. Sabi ko, yung anak ko na nag-dream na maging YouTuber, sabi ko ganun, I will do this for you, anak. Kasi sabi ko ganun, paghahandaan ko yung future mo. Sabi ko, hindi man ako naging perfecto sa paningin nila na nanay mo, pero I try my best to be a best your mom. Sabi ko, best mom for you. Sabi ko ganun. Pero sabi ko, ang pag-YouTube na gagawin ko para sa'yo. Sabi ko, someday, sabi ko ganun. You can choose where you want to go to live. Sabi ko ganun. Dahil sa totoo lang, yung buhay natin sa Denmark is a shit only. Pero sabi ko ganun. Once na ginawa nila sa anak ko ang ginawa nila sa akin, promise. Promise. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang justice para sa anak ko. Alam mo, makikita ko yung mga picture ng anak ko. Yan. Yun. Makikita mo sa mga mukha niya, sa mukha niya na hindi easy ang pinagdadaanan niya. Alam mo, excuse me. Alam mo kung ano, they allowed my daughter that she can visit me here twice. Four times a month. Pero alam mo kung ano, parang binibigyan lang nila ng pag-asa ang anak ko na makita niya si Moon sa Taco. Makauwi siya sa bahay. Pero alam mo guys, imbis na 1 hours, 50 minutes na lang. 50 minutes na lang. Tapos, tapos ako, hindi nila ako binibigyan ng visa. They will, Ang visa ko hanggang April na lang. Nag-apply ako ng permanent, pero wala, hindi pa rin pinapadala yung card eh. Tapos sabi kong ganun, ganyan naman ginagawa nyo. Ako, sabi kong ganun, sinisipa nyo. Yung anak ko, pinapakita nyo kunwari na may malasakit kayo. Binibigyan nyo ng chance na makita ang mama. Pinaparamdam nyo sa anak ko na, your mom want to choose to go home. But honest is, you'll never be honest to my daughter in front of her face. Behind my back, you're different. In front of her face, you're different. Honest, yes. Napaka-plastic nyo. Napaka-plastic nyo sa countering ito. Alam mo, kung mahina lang yung puso ko sa countering ito, matagal na ako namatay. Matagal na ako namatay sa sakit ng puso dahil lumalaki ang anak mo. May occasion, special occasion. Hindi mo kasama ang anak mo. Sinasabi nila na she's stressed, we need to help her. Pero alam mo kung ano yung sakit sa dibdib, no? Na yung taong walang sakit, binibigyan nyo ng stress. Binibigyan nyo ng medicine, pero ini-stress nyo yung tenga. Lalabas, pinapanervyos nyo. Pero sige lang. Wag lang kayo magpapakita sa akin sa Pilipinas. Dahil kapag akong gumanti sa inyo, lintik lang din ang walang ganti. Alalahanin nyo, yung pamilya ko is Luzon, Visayas, and Mindanao. Mag-ingat na lang kayo.